Galatians 5:16 to 18. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Walking by the Spirit, the believer's daily warfare. Brothers and sisters, isa po sa mga pinakamalaking maling pag-aakala tungkol sa Christian life ay ang paniniwala pong kapag ang isang tao ay naligtas na, nawawala na po ang lahat ng pakikipaglaban niya sa kasalanan. Kumbaga, hindi na niya kailangang mag-struggle pa dito. Yan po ang dahilan kaya tila marami ang nag-iisip na kung patuloy pa rin silang nakakaranas ng temptation o patuloy na mayroong conflict na nagaganap within them sa kanilang puso, marahil may mali sa kanilang pananampalataya o baka hindi pa nga talaga sila tunay na ligtas. Ngunit, mga kapatid, kabaligtaran po ang itinuturo ni Apostle Paul. Ang patuloy po na pakipaglaban sa kasalanan ay hindi nangangahulugang wala sa atin ang banal na espiritu. Sa halip, ito po ay palatandaan pa nga na kumikilos ang espiritu sa ating buhay. Dapat nating ma-realize na bago tayo sumampalataya kay Kristo, ang sinusunod lamang po natin ay ang ating sinful desires. Wala nang iba. Doon lang tayo nag-gravitate towards. Ngunit nang iligtas tayo ng ating Panginoong Diyos, binigyan po niya tayo ng bagong puso. Pinagkaloob niya ang kanyang banal na espiritu sa atin. Kaya't hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Opo, totoo, natutukso. At nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na po tayo namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ito. Araw-araw, tinutulungan tayo ng banal na espiritu na ating talikuran ang kasalanan at mas maging kawangis o katulad ng ating Panginoon. Ito po, mga kapatid, ang praktikal na sagot ni Paul sa isang mahalagang tanong na makikita natin sa maraming bahagi ng buong book of Galatians. If Christians are no longer under the law, what keeps them from continuing in sin? Now, mga kapatid, kung tutuusin po ay tila simple lang ang sinasabi sa atin, yung mensahe sa atin ng passage na ito. Mayroon itong admonition, walk in the Spirit. Meron itong promise o pangako, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. At may paliwanag po kung bakit. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other. As Christians, araw-araw tayong may pakikipagbaka. Ang flesh, o yung remaining sinful desires and inclinations in us that oppose the work of the Holy Spirit, ang flesh ay pilit po na humihila sa atin patungo, palapit sa kasalanan. Habang ang Holy Spirit naman po ay umaakay sa atin na sundin ang Diyos. Kaya nararanasan natin ang isang tunay na conflict sa loob natin. Opo,
New creature na tayo in Christ. 2 Corinthians 5:17. Pero habang tayo po ay nabubuhay pa sa katawang ito, nananatili pa rin ang mga remaining, sinabi ko na kanina, ginamit ko na yung termino kanina, nananatili pa rin ang mga remaining sinful desires and inclinations sa atin, sa loob natin, na dapat labanan ng bawat isa sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Inaakala ko pong mahalaga na maunawaan natin ito dahil ipinapakita po nito ang realidad ng Christian life. Hindi natin dapat ikagulat ang pakikipagbaka laban sa kasalanan. In fact, tila inaamin ni Paul na mahirap ito. Matindi yung gera sa loob natin. Matindi yung pakikipagdigma sa loob natin. Ngunit ayon din po kay Paul, hindi tayo kailangan manatili sa ganoong kalagayan. Meron po tayong bagong direksyon sa buhay. Hindi tayo kailangang sumuko sa kasalanan. Dahil sa pamamagitan po ng banal na espiritu, maaari tayong mamuhay na hindi sumusunod sa mga pagnanasa ng laman. Amen? So that's good news for many of us. This I say then, going back to our first verse, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts or the desires of the flesh. Na mahalagang mapansin po natin ang mga salitang this I say then. Sapagkat ito po ay nagtuturo sa atin pabalik sa verse 15 ng Galatians 5. Kung saan ay nagbigay si Paul ng warning. Nagbabala si Paul sa Galatian church laban po sa pagkakagalit-galit, pagkakawatak-watak at pagsisiraan sa isa't isa. Balikan natin sandali. Babasahin ko, magsisimula ako sa end part ng verse 14. Galatians 5, thou shalt love thy neighbor as thyself. 15. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Mauunawaan pa natin lalo ito pagdating natin sa mga susunod na mga talata. Lalo na pagdating natin doon sa bahagi ng pagtatalakay sa fruit of the Holy Spirit. Pero ano po ang solusyon na ibinibigay sa problemang ito? Yung problema ng pagkakawatak-watak, pagkakagalit-galit, pagsisiraan sa isa't isa. At ito tip of the iceberg lang Maraming iba't ibang klase ng problema ang tao sa kasalanan. Ano po ang solusyon? Hindi po karagdagang humahabang listahan. Hindi po karagdagang regulasyon. Ang solusyon ay ang pamumuhay na ginagabayan at pinaghaharian ng Espiritu Santo. Maraming Kristiyano po kasi ang nag-aakala ng kabanalan ay nakukuha sa pagkakaroon ng mas maraming tuntunin. Natutuwa ka kapag nagaganap mo yung first 1 to 10. So siguro kaya ko na yung 11 to 20, etc. Hindi po ganon. Nililinaw po ni Paul na ang buhay pananampalataya po ay nakasegun sa ating tama at nagpapatuloy na kaugnayan sa Espiritu Santo. Amen? Mahalagang maintindihan yon. Napakahalaga para sa akin na maintindihan natin yon. This I say then, walk in the Spirit. Interestingly, yung salitang walk doon sa verse
16 ay nasa present active imperative. So pwedeng sabihin, pwedeng basahin ito na keep walking in the Spirit. Keep walking by the Spirit. Na hindi ibig sabihin ito na hindi na po tayo nagkakamali. Yan in-address na natin kanina lang. Ang ibig sabihin po nito, hindi tayo tumitigil sa pagsunod. Kapag tayo ay nadapa, muli po tayong bumabangon sa biyaya na nating Panginoong Diyos. Amen? Ganon ang diwa na mayroon ng tunay na mananampalataya. Tinatanggap niya na may mga pagkakataon sa kanyang journey, Christian journey, na maaaring madapa siya, pero hindi siya mananatili na nakadapa. Tatayo siya, dahil alam niya makapangyarihan ang biyaya ng kanyang Panginoong Diyos. At hindi lang siya tatayo, magpapatuloy siya. Nakasama ang Espiritu. For a just man falleth 7 times. Psalm 24:16. And riseth up again. Amen? Brothers and sisters, no matter how many times or how completely a righteous person suffers a setback, it is never final. I repeat, it is never final. No setback is final for those who are truly in our Lord Jesus Christ. Amen? Oh, dyan delikado eh. Kasi kung tayo lang titingin, mula sa labas, ay madali na nating nasabing si Peter, hindi save yan. Dininayang akalain mo dininay ang Panginoon? Akalain mo yun? Naniniwala ka ba? Dininay ni Peter ang Panginoon. Hindi yan save. Yun ang problema natin. Pag tayo umaasta na parang tayo ang sovereign one. Pagka tayo umaasta na tayo ang Holy Spirit. Napakadali nating i-judge ang kapwa natin dahil lang sa kaya mong makita. This I say then, let's continue on. This I say then, walk in the Spirit. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lusts or desires of the flesh. Dito naman po mga kapatid, ang ipinapakita ni Paul ay ang paraan, ang larangan kung saan tayo dapat mamuhay. Sinasabi po niya, lumakad ka sa ilalim ng gabay ng banal na Espiritu. Lumakad ka sa kapangyarihan ng Espiritu. Lumakad ka sa impluensya, sa kontrol ng banal na Espiritu. Oh, brothers and sisters, the Christian life is a life of a continual dependence on the Spirit. We are not called to overcome sin by our own strength or by mere outward commands, but by the power of the Holy Spirit who gives us new life and transforms us to become more like Christ. Now please take note, mahalagang mapansin, hindi isang mechanical na pagsunod sa mga utos po ang binibigyan diin ni Paul dito, kundi isang buhay na relasyon, isang ongoing na pakikipag-ugnay sa banal na Espiritu. Para kay Paul, mas mahalaga yon kaysa isang mahabang listahan. At ang encouragement sa atin po? Alam niyo sa original text, yung pong word na not dito, let me read again. This I say then, walk in the Spirit, ye shall not, yung salitang not, doon, ye shall not fulfill the desires of the flesh. Yung not na yun ay itinuturing po na isang emphatic negation. Pwede natin siyang basahin ng ganito. Ito yung nagdala sa akin ng encouragement habang pinag-aaralan ko to. Pwede natin siyang basahin ng ganito. In so many words. If you walk, sabi ni Paul, if you walk in or by the Spirit, you will absolutely
and certainly not gratify the desires of the flesh. Di ba napakasarap at hopeful na encouragement nyo? Na absolute, hindi lang posible, kundi tiyak na kung matututunan lamang sana nating lumakad alinsunod sa kapangyarihan, sa gabay, sa kontrol, impluensya ng Espiritu Santo, tiyak na hindi natin i-gratify ang desires of the flesh. Now, parang yun yung logical na susunod sa isip natin. Paano yun? Maaari tatanong natin, paano yung paglakad sa Espiritu? Gusto kong maintindihan, Pastor. Paano ginagawa yun? Yun na naman tayo, no? Sa bahaging ginagawa yun. Minsan yung ating interpretation ng ginagawa, parang kailangan lagi yung kaya mong gawin sa sarili mo, lakas eh. Una po, hindi po ito nangangahulugan na tayo po ay maghihintay sa kakaibang pakiramdam bago tayo sumunod sa Panginoong Diyos. At hindi rin po ito nangangahulugan na sa bawat pasya, sa bawat desisyon na ginagawa natin ay umaasa tayong mayroong tinig na maririnig tayo marahil mula sa langit. Itinatawag nating still small voice. At kung magkagayon ay alam mo na kung ano susunod mong gagawin. Mga kapatid, ang paglakad po sa Espiritu ay nangangahulugang araw-araw. Pinipili nating magpasakop sa salita ng Diyos. Araw-araw. Pinipili nating sundin ang kanyang kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu. Ano ang itsura nito sa mas praktikal na pamumuhay? Halimbawa po, kapag tinutukso kang magsinungaling, pinipili mong magsabi ng totoo. Kapag nasasaktan ka, gusto mong gumante, pinipili mong magpatawad. Kapag hinihikayat ka ng laman sa immorality, pinipili mong tumakas sa tukso. Kapag gusto mong magalit, pinipili mong magpakita ng kahinuhunan. At sa lahat ng ito, ang pinakapangunahing tanong, does this reflect Christ's character? Nakikita ba si Kristo sa akin, sa gagawin ko, sa iisipin ko, sa sasalitain ko? Araw-araw, mga kapatid, araw-araw. Ito'y determinasyon na dapat nagiging bahagi ng ating decision-making process. Na muli, hindi ito madaling gawin. Pero umaasa po tayo at naniniwala na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang magbibigay. Yun ang panggagalingan ng kakayahan upang magawa natin ang hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Babalik tayo sa kanina. Yung nagpapatuloy na relationship, active, ongoing relationship with the Holy Spirit. Araw-araw, brothers and sisters, may dalawang tinig po na umaakit sa puso ng isang mananampalataya. Ang flesh ay nagsasabing, sundin mo na lang, gawin mo na lang ang gusto mo. Kung saan ka masaya, higi lang, sige lang, tuloy lang. Ngunit ang Holy Spirit ay nagsasabi po, sundin mo si Kristo, pailalim ka sa Kanya. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na direksyon ng ating buhay. Habang lumalakad tayo kasama ng Espiritu, unti-unti niya tayong binabago upang maging higit na katulad ni Kristo. Hindi mo na sisikapin o tatangkaing tignan pa listahan eh. Amen? Yun ay nagiging natural lang bahagi ng iyong kaugnayan sa Kanya. Babasahin mo ang salita ng Diyos, mangungusap na ito sa iyo. Yung minamahal mong tagapagligtas, mangungusap, kikilos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ka na frustrate dahil hindi mo nagawa yung rules 1 to 5. At hindi mo tinatap yung sarili mo sa balikat dahil nagawa mo yung rules 6 to 10. Ang mas mahalaga yung kaugnayan mo na hindi mo na nga magagawang tignan ang paligid mo, tikumpara ang sarili mo sa kanila. Hindi! Masisiyang ka sa napakagandang pagkakataon na binigay sa iyo ng Panginoon. Now, let me clarify. Walking in the Spirit is more than, much more than avoiding sin. Yun na nga yung sinasabi ko. Pwedeng mauwi tayo sa, well, I don't drink, I don't lie, I don't commit adultery,
I must be wonderful. Higit pa po doon ang ating pinag-uusapan. Walking in the Spirit, brothers and sisters, means delighting in Christ and loving His Word. The strongest weapon against sin is a greater affection for our Lord Jesus Christ. I repeat, the greatest weapon against sin is a greater affection for Christ. Ang pinakamabisang panlaban sa kasalanan ay ang mas lumalalim na pakikipag-ugnay sa Panginoon. Kung aawit ka, hindi na dahil kailangan mong umawit ng awit pagsamba, kundi iniibig mo't minamahal mong umawit sa dinadakila mong tagapagligtas. Kung magsasalita ka ng katotohanan, hindi na dahil sa nangangamba kang may makahuli sa'yo o may puminta sa'yo, kundi alam mong makasasakit ito ng kalooban ng iyong minamahal, ang iyong Panginoon. Are you following me, church? Oh, praise be to God. That's precisely my prayer. Now moving on, verse 17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things ye would. Sa pagkakataon ito, ang pinapaliwanag naman po ni Paul, kung bakit ang buhay Kristiyano madalas parang isang digmaan. Kaya ako nasabi kanina, kahit si Paul, pinauunawan niya sa atin, hindi ito madali. Alam niyo yung salitang against doon. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. Nagpapakita po yun, yung salitang against doon, nagpapakita ng napakatinding pagsasalungatan. Hindi simpleng nagkakatampuhan lang ang flesh at spirit. Matindi yung gera. Matindi yung digmaan. Yun yung gustong maintindihan ni Paul sa atin. That's why we have to take our Christian life seriously. Dahil matindi ang digmaan sa loob natin. At sa karanasan, alam niyong totoo yan. Dagdag pa dito, yung phrase naman na these are contrary, the one to the other, nagsasuggest na ito'y present tense. Nagpapatuloy na nangyayari. Ang conflict na ito ay ongoing. Hanggat hindi pa po tayo nakararating sa glory, sa kaluwalhatian, magpapatuloy tayo araw-araw, bawat sandali. Kaya nga ang tagubili sa atin, mag-iingat ka, akala mo nakatayo, baka ikay nakabuwal na. Ang laman ay patuloy na humihila sa atin palayo sa Diyos. At hindi nakakatulong ang environment kung saan tayo nandoon. Buksan mo ang television, ayan na. Lumabas ka lang ng bahay, ayan na. At kung sakali ang maisipan mong magkulong ng bahay, sa loob natin, matindi ang digmaan. Muli, ang laman ay patuloy na humihila sa atin palayo sa Diyos, pero ang Espiritu naman po ay patuloy na gumagawa upang tayo ay makasunod kay Kristo. Pag-asa yun. Pag-asa po ang dala nun. Bilang mga Kristiyano, kailangan po nating maunawaan ang pakikipaglaban sa kasalanan ay bahagi po ng ating bagong buhay kay Kristo. Kapag nahaharap po tayo sa tukso o nakikita natin ang kahinaan natin, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Sa halip, lalo pa ngang lumapit tayo sa Diyos. At muli, lalo pa ngang kailangan nating umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa atin. Yun, salamat Panginoon, di mo kami iniiwanan. Kasama ka namin each step of the way, patuloy kang kumikilos sa loob namin. Sa araw-araw po na ipapakita natin to sa pamamagitan ng pananalangin, pananatili sa salita ng Diyos, kahandaang sumunod kay Kristo, paglayo sa anumang anyo ng tukso, at palaging mapagpakumbabang pagbabalik loob sa Diyos kapag tayo ay nabibigo at nakagagawa ng mga pagkakasala. Balik agad, balik agad. Meron bang better choice? Meron bang better option ang prodigal son? Wala. Balik agad. Wala nang mas mainam na kalagayan kung ikay nalayo sa iyong ama, kundi bumalik ka agad sa kanya. Amen? Alam po ninyo, ang dapat itinatanong ng bawat isa sa atin, hindi kung may laban ba ako sa kasalanan. Alam nyo na sagot. Ang dapat pong tinatanong at mas tamang, mahalagang tanong na dapat
nanggagaling sa atin na ito. Sino ang pinipili kong sundin sa gitna ng struggle na dinadaanan ko? Ang laman ba o ang espiritu? Gaya po ng mulit-muli nasasabi na natin, hindi po tayo iniligtas ng ating Panginoon upang bumalik lamang sa lusak ng kasalanan, kundi upang magkaroon ng kakayahang mamuhay ng isang klase ng buhay na banal at kaaya-aya sa mata ng dakila nating Panginoong Diyos. Panginoon, bakit mo ba ako iniligtas? Di ba may awit tayo nung araw? Why have you chosen me out of millions of your child to be? Dapat settle na yun sa puso na. May dahilan ka, Panginoon. Bakit mo ako iniligtas? Na paano yun? Moving on to verse 18. But if ye be led of the Spirit. Pansinin po ninyo, ito po ay nasa present passive tense. Led by the Spirit. Ang gumagawa ng aksyon, hindi ikaw. Ang Espiritu. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Ang Espiritu po mismo ang umaakay sa mga mananampalataya. Na hindi ibig sabihin ito na wala tayong ginagawang unabes. Meron tayong bahagi. Ano bahagi natin? Pasako sa kanyang pag-akay. Huwag mong labanan yung kanyang pag-akay. Pasakop ka, pailalim ka, kumilala ka sa kanyang pangunguna. Magtiwala ka sa kanya. Mga kapatid, ang tao po na pinungunahan ng Espiritu ay makikilala sa paraan ng kanyang pamumuhay. Dahil ang Espiritu ang patuloy na humuhubog sa kanyang puso at nag-iimpluwensya sa kanyang desisyon. Ang pinipili niyang tanungin hindi kung ano ba gusto ko. Araw-araw, maling tanong, ano ba gusto ko? Maling tanong. Ang pinipili niyang tanungin araw-araw ay ito. Ano ang nais ng aking Panginoong Diyos sa sitwasyon kong ito? Yung maling tanong, magdadala ng maling sagot. Ano ang maling tanong? Ano gusto ko? So muli, be encouraged, my dear brothers and sisters. Ang patuloy po na pakikipaglaban sa kasalanan ay hindi tanda na tayo ay unsaved or talunan. Sa halip, ito po ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Kung walang struggle, walang Holy Spirit na nagpapaalala sa atin ng dapat klase ng ating pamumuhay. Being confident of this very thing, ito yung encouragement, that He which hath began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya huwag po tayong sumuko sa laban. Hindi tayo umaasa sa ating sariling lakas, kundi sa tapat na Diyos. Anong klaseng Diyos? Tapat na Diyos na siyang Ama ng napakasaganang biyaya at buong kaaliwan. Ang Diyos na masagana sa kanyang mga kaawaan. Hindi ba yan ang description na ibinigay ni Paul sa 2 Corinthians chapter 1? Siya po ang nagsimula, mga kapatid. Nagmabuting gawa na ito. Siya rin po ang magpapatuloy at tatapos ng kanyang lubhang mabuting gawa sa atin hanggang sa araw na tayo ay ganap ng maging katulad o kawangis ng ating Panginoong Kristo. Laksan nyo ang loob ninyo, mga kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin at makapangyarihan ng kanyang Espiritu. Hindi katalunan. Tayo higit pa sa mapagwagi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. We are more than conquerors through Christ. Amen? Amen. God bless you.